Assalamualaikum. I am Fardan Eds Latif from BSCD 2B. This is a continuation of Norena Barrion reports. Poems written in Ateneo. It was Doña Teodora who first discovered the poetical genius of her son, and it was also she who first encouraged him to write poems. However, it was Father Sanchez who inspired Rizal to make full use of his God-given genius in poetry and improve the letter's poetical arts by opening his mind to the enriching influences of world literature. Si Doña Teodora ang unang nakatuklas sa pagiging magaling ng kanyang anak at ito rin ang unang udyok sa kanya na magsulat ng mga tula. Gayunpaman, si Padre Sanchez ang nagbigay ng inspirasyon kay Rizal na gamitin ng lubusan ang kanyang henyo sa tula at pinagbuti ang sining at patula ng huli sa pamamagitan ng pagbukas ng kanyang isipan sa nagpapayamang impluwensya ng panitikan. Ang unang tulang malamang na isinulat ni Rizal noong mga araw niya sa Ateneo ang primera inspirasyon. Ang aking unang inspirasyon na inialay sa kanyang ina sa kanyang kaarawan. Isinulat daw niya ito bago siya naging 14 na taong gulang. Ibig sabihin noong taong 1874, bago ang taong ito ay hindi siya nagsulat ng poetry or tula dahil may kalungkutan sa kanyang puso dahil sa pagkakulong ng kanyang ina. Sa paglaya ng kanyang ina noong 1874, nagsimula siyang gumawa ulit ng tula sa paglaya ng kanyang ina. Nalumbalik kasiglahan isipan at kanyang puso makatang na may kagalakan. Sa Ateneo. In 1875, inspired by Father Sanchez, he wrote more poems. Noong 1875, sa inspirasyon ni Padre Sanchez, sumulat siya ng higit pang mga tula. Tulad ng ito, ang mga kabilang sa mga nagawa nitong tula ay number 1 is Felicitasyon. Number 2 is El Embarque, Himno a la Flota de Magallanes, the Departure Hymn to Magellan's Fleet. Number 3, Yes Español, El Cano, El Primero, en dar la Vuelta El Mundo, and his Spanish El Cano, the first to circumnavigate the world. Number 4, El Combat Orbistondo Terror de Zolo, the Orbistondo Terror of Jolo. Noong 1876, sumulat si Rizal ng mga tula sa iba't ibang paksang religion, edukasyon, alaalan ng pagkabata at digmaan. Sila ay ang mga sumusunod. Number 1 ay La Tragedia de San Estaquilo, The Tragedy of Street Stays. Number 2, Yun Recuerdo Mi Pueblo, In Memory of My Town. Number 3 is Alianza Intima entre la Religión La Buena, Education, Intimate Alliance between Religion and Good Education. Number 4, por la education received luster la patrial draw. Education in the country received light. Number 5, el Cotivedrio, el Triunfo, Batalla de Vaudeville, the captivity in the Trump.
Next is the first inspiration. Why do the sensitive bowers in fragrant prairie val its other flowers this festive day? Why is sweet melody rooted in the Sylvan Daily harmony sweet and fluted like the nightingale? Why do the birds sing so in the tender grass, flitting from bough to bough with the winds that pass? Ang aking unang inspirasyon, angkop na ang unang tula na isinulat ni Rizal bilang isang Athenian ay tungkol sa kanyang pinakamamahal na ina sa kanyang tula. Ang mi primera inspirasyon, ipinagbunyi ni ang kanyang ina sa kanyang karawan na nagpapahayag ng kanyang pagmamahal sa anak sa mga matatalinong manunula. Ang next po ay Rizal's poem on education. Through education, our motherland received light. Rizal wrote this poem in the year 1876 at the age of 15. It was written in Ateneo, the municipal of Manila. The poem was written during the Spanish government. Ang Rizal poem on edukasyon, bagamat binatilyo pa lamang si Rizal, napakataas ng pagpapahalaga niya sa edukasyon. Naniniwala siya sa mahalagang papel na ginagampanan ng edukasyon sa pag-unlad at kapakanan ng isang bansa. Reflection ng advokasya ni Rizal para sa edukasyon bilang isang paraan upang maingat ang kanyang bansa, ang Pilipinas, mula sa kolonyal ng pang-aapi, kaya't sinabi niya sa kanyang tula. Ang next po ay Rizal's religious poems. Religious poems, El Niño Jesus to the Child Jesus, written in Spanish by Jose Rizal in 1875 at the age of 14 during his stay at Ateneo de Municipal. A la Virgin Maria to the Virgin Mary. It was written during Rizal academic stay in Ateneo Municipal de Manila on December 3, 1876. Tulang panrelihiyon ni Rizal noong mga araw ng kanyang estudyante si Rizal. Ipinahayag ni Rizal ang kanyang debosyon sa kanyang pananampalataya Katoliko sa malambing na tula. Isa sa mga relihiyosong tula ng kanyang isinulat ay isang maikling pinamagatang El Niño Jesus or sa Batang Jesus. Ito ay ang mga sumusunod sa bata ni Jesus. Sa bata si Jesus. Virgin Maria, Birhen Maria. Ang isa pang relihiyosong tula ng kanyang isinulat ay pinamagatang a la Virgin or sa Birheng Maria. Ang tulang ito ay walang petsa, kaya hindi natin alam kung kailan ito isinulat. Malamang isinulat ito ni Rizal pagkatapos ng kanyang sa Batang Jesus. Ito ay tumatakbo tulad ng sumusunod sa Birheng Maria. Next is First Romance of Rizal. Di nagdagal pagkatapos ng kanyang pagtatapos mula sa Ateneo. Naranasan ni Rizal na 16 na taong gulang noon ang kanyang unang pag-iibigan, ang masakit na karanasang dumarating sa halos lahat ng kabataan. Ang babae ay si Segunda Katigbak, isang medyo 14 na taong gulang na Batangueno mula sa Lipa. Sa sariling mga salita ni Rizal, siya ay medyo maikli na may mga mata na mahusay na magsalita at masigasig kung minsan at nanghihina sa iba. Malarosas ang pisngi na may kaakit-akit at nakakapukaw ng ngiti na nagpapakita ng napakagandang ngipin. At ang hangin ng isang kanyang buong sarili ay nagpakalat ng isang mahiwagang alidog. Isang linggo,
Binisita ni Rizal ang kanyang lola sa ina na nakatira sa Trozo, Maynila, kasama niya ang kaibigan niyang si Mariano Katigbak. Ang kanyang matandang lola ay kaibigan ng pamilya Katigbak ng Lipa. Pagdating niya sa bahay ng kanyang lola, may nakita siyang ibang bisita. Ang isang kanila ay isang kaakit-akit na batang babae na misteryosong naging sanhi ng kaba ng kanyang puso. Sa kakaiba, labis kasiyahan siya ay kapatid ng kanyang kaibigan na si Mariano at ang kanyang pangalan ay Segunda. Alam ng mga bisita ang kanyang lola na karamihan ay mga estudyante sa kolehiyo ang kanyang husay sa pagpipinta, kaya hinimok nila siyang gumuhit ng larawan ni Segunda. Nagsatubili siyang sumunod at gumawa ng sketch ng labis sa kanya. Paminsan-minsan, ang pagunitan niya mamaya, tumingin siya sa akin at namula ako. Nakilala ni Rizal si Segunda nang mas malapit sa kanyang lingguhang pagbisita sa La Concordia College, kung saan ang kanyang kapatid na si Olympia ay isang boarding student. Si Olympia ay isang malapit na kaibigan ni Segunda. Maliwanag na mahal ni Rizal at Segunda ang isa't isa. Ang kanila ay talagang isang pag-ibig sa unang tingin, pero wala na itong pag-asa. Simula lang dahil engaged na si Segunda para ikasal sa kanyang townmate na si Manuel Luz. Si Rizal, para sa lahat ng kanyang artistikong at intelektual na kahusayan, ay isang mahiyain na manliligaw. Si Segunda ay nagkaroon ng manifested sa pamamagitan ng insinuation at dates ang kanyang pagmamahal para sa kanya, ngunit siya ay mahiyain na nabigo na mag-propose. Ang huling beses na nag-usap sila sa isa't isa ay isang araw ng Huwebes noong Disyembre 1877. Nang magsisimula na ang bakasyon sa Pasko, bumisita siya sa Segunda sa La Concordia College para magpaalam dahil uuwi siya sa Calamba kinabukasan. Sinabi niya sa kanyang bahagi na uuwi din siya makalipas ang isang maikling tugong. Sa isang araw, tumahimik siya pagkatapos ng kanyang maikling tugon. Naghihintay sa kanya na sabihin ang isang bagay na hinihiling ng kanyang puso sa kanyang puso na marinig. And yun lang po. Maraming salamat sa pakikinig. Sukran.